Kai Sotto, 3 taon nang sinayang ng NBA. Well, kung tutusin, ay napakalayo kay Kai ang ibang mga big men na naglalaro sa NBA. His combination of height, skills and speed, plus his basketball IQ ay napakabihira mong makikita sa buong mundo. Yet ayaw pa rin bigyan ng NBA si Kai ng pagkakataong may pakita ang kanyang galing sa biggest basketball stage sa buong mundo. 3 taon nang sinayang ng NBA ang skills ni Kai. Mahina raw ang katawan, slow ang lateral and so on and so forth. So in other words, nag-focus kasi ang NBA sa weaknesses ni Kai at ayaw nila tingnan ang potential ng ating idol. Kung sa potential pa sana ang kanilang focus, ay siguradong nagiging lottery pick pa si Kai at kung sino ang makakakuha sa kanya, ay sila na ang maghubog na ma-achieve ni Kai ang kanyang full potential. Katulad noon ni Giannis Antetokounmpo nung pumasok siya sa liga na napaka-raw pa pero oozing with potential. At ganoon rin si Vivek Wembanyama at Chet Holmgren, and this year naman ay si Zach Edey. At bakit ayaw nila kay Kai Sotto? Well, ayaw lang siguro nilang sumugal sa isang Filipino na wala pang napatunayan sa NBA. Si Kai pa kasi ang first homegrown Pinoy if ever makapasok siya sa NBA. Kaya hindi maiiwasan na meron pa ring duda sa kakayahan ni Kai sa panig ng NBA. And we want to make sure first kung talagang uubra ang talent niya sa NBA. Hinihintay nila si Kai to prove outside the NBA first kung gaano talaga siya kagaling. At nakikita ito ng team ni Kai. Kaya instead na maglaro siya sa mga NBA workouts and minicamps, ay pinili ni Kai na sa gilas maglaro against tough European teams. At doon pinatunayan niya na isa siyang world-class talent. Siguradong tumatak na sa mga NBA teams ang ginawa ni Kai against Latvia. Ang gagawin na lang niya is to become consistent pagdating niya sa Japan B-League. An average below 2010 sa Japan will not convince the NBA na ready na siya. Kaya it is a must for him na mag-stop padding at kunin ang 20 points and 10 rebounds average. At kailangan ring mag-perform si Kai ng maganda against New Zealand sa next window. So in other words, Kai must be consistent. There is no doubt sa kanyang skills, pero alam naman nating lahat na very inconsistent pa si Kai. Samantala, nagpakitang gilas agad si RJ Abarrientos sa kanyang first practice sa Barangay Ginebra. Isang mainit naman na pagtanggap ang pinamalas ng buong team, and from the looks of it, Barangay Ginebra is now a running team with RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Jeremiah Gray at Stephen Holt. Lumit nga ang Barangay Ginebra pero bumibilis naman. At ang dami ng mga shooters, pati ang mga big men, ay pawang may mga tira sa labas. Kung noon ay very predictable ang team kapag nasa consistent na ang bola, ngayon ay magiging napaka-unpredictable na ang team dahil ang daming pwedeng gumawa and they are now very athletic team that makes the team more exciting to watch. Kaya expect na mapupuno ang arena every Ginebra game day and that's for sure. At shout out at Eduardo Yabes. Antayin na dapat ni Kai ang 2025 NBA Draft. Yun ang tamang taon para sa kanya. At magpahinog pa siya ng husto. Shout out at Louis Stingson Jr. Ito ang malakas talaga na lineup ng NBA. First, JC, Jordan Clarkson. Second, JG, Jalen Green. Third, JB, Justin Brownlee. Fourth, JF, Junmar Fajardo. 5, KS, Kai Sotto. 6, Scottie Thompson. 7, JH, Jordan Hiddink. 8, JM, Jamie Malonzo. 9, QMB, Kenton Meliora Brown. 10, AJ Edu. 11, Justin Brownlee. 12, Renz. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1.
Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, Golden State Warriors handang kalasan si Jonathan Kuminga. Inilalawit ng Utah Jazz si Lauri Markkanen sa trade, pero mukhang malaki ang asking price ng Utah Jazz. Isa sa nakaabang kay Lauri Markkanen ang Golden State Warriors na pwedeng kumagat sa hiling ng Utah Jazz. Entrisado raw ang Jazz kay Golden State Warriors guard Brandon Podziemski. At ayon kay NBA insider Max Stein ng Substack, mukhang mas strip daw ng Golden State Warriors na bitawan si Jonathan Kuminga kaysa kay Brandon Podziemski. To this point, however, it must be noted that Golden State's offers for Markkanen have centered around a package featuring Moses Moody and draft compensation without including Podziemski or Kuminga. Ani pa ni Mark Stein. Mas higpitan daw ng Warriors ang kapit kay Podziemski, ang pang-5 at huling selection sa All-Rookie First Team noong nagdaang 2023-24 season. Sa NBA Summer League sa Las Vegas, nabanggit ni Joe Lacob na pang-matagalan si Brandon Podziemski. He was a revelation. To be quite honest, we're really excited. We think we have a future all-star. Sabi ng Golden State Warriors owner sa rookie campaign ni Brandon Podziemski. Pagkatapos napili si Jonathan Kuminga sa number 7 pick noong 2021 NBA Draft, nahihirapan ang batang forward na ito na magkaroon ng malinaw at consistent role sa rotation ni Coach Steve Kerr sa unang 2 season bago magkaroon ng magandang season noong nakaraang taon. Sa 74 games, 46 starts nito sa 2023-24 season, nag-average si Kuminga ng career highs 16.1 points, 4.8 rebounds, 2.2 assists bawat laro, habang nag-shoot ng 52.9% from the field at 32.1% from the 3-point range. At naging consistent second scoring option siya sa superstar guard na si Stephen Curry, habang ipinapakita pa rin ang kanyang explosiveness na naging dahilan kung bakit siya napili ng Golden State Warriors 3 taon na ang nakaraan. Gayunpaman, may puwang pa si Kuminga para sa improvement sa depensa at paulit-ulit na sinasabi ni Coach Steve Kerr ang kanyang hangaring magbutihin si Kuminga bilang shooter at playmaker. To what end Golden State's responsibility for Kuminga's enduring limitations, it's debatable. He did not have what you'd call a consistent role until last season. And make no mistake, the per-minute production leaps off the page. At yan ay ayon kay Dan Fabio. Habang ang Miami Heat naghahari sa 19th NBA Summer League. Kampiyon sa 19th NBA Summer League 2024 ang Miami Heat. Naitakas ang manipis na 120-118 overtime victory laban sa Memphis Grizzlies sa Las Vegas nitong Lunes. Base sa Summer League rules, unang team na i-score ng 7 points sa overtime ang mananalo. Naungusan ng Miami Heat ang Memphis Grizzlies 7-5 sa extra time nang mahulog sa net ang floater ni Phil Larson.